Uy, ano naman? Overtime. Check ko lang guys, no? Yung rason kung bakit bumagsak ako sa pag-apply noon. Dalawang beses ako bumagsak eh. Una, yung sa magsaysay. Highlight yun, highlight. Screening pasado, pagdating ng benchmark, bagsak. Benchmark parang IELTS yun. Wala kasi akong idea sa IELTS noon, kaya minadali ko lang. Wala talagang idea. Kaya yun, bagsak ako. Sumunod yung sa highlight mismo, sa ISO. Okay na lahat, naipasa ko na lahat. May IELTS na rin ako. Tapos nung final interview na, employer interview na. Doon na, nakakaba na. Employer interview. Tinanong na ako tungkol sa mga documents ko. Pero yung unang tanong sa akin nun, yung sa karne, ipapaliwanag ko kung paano ko tinidibunan. Isa-isang picture yun, pinakita sa amin, one by one. Tapos papaliwanag mo kung paano mo didibunan. First na picture is kasim, shoulder part. Paliwanag mo English. Tapos sumunod yung pork ham. Then sumunod yung loin. Then yung last yung belly. So okay na, naipaliwanag ko na yun isa-isa. Tapos yung huling tinanong sa akin about sa mga documents ko. Yun na, nagsimula na. Yung COE ko, yung mga date ng COE ko, tapos yung years kung kailan ako nagtrabaho sa na yun, sa COE na yun, nakalagay sa COE ko. Kaya hindi ko masyadong tanda, kabulol-bulol na ako. Tapos isa pang kinaano sa akin is yung may floating kasi ako eh. May 6 months akong bakante. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Yung nag-interview sa akin, naiinis na yung mukha niya, hindi na maipinta. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, patay, bagsak na to. Tapos nung natapos na yung interview na yun, nag-antay kami ng result kung sino yung masiselect. Nasa 10 ata kami noon, 11. Kaso ang in-email sa akin is you're not selected. So it means bagsak ako. Kaya pagka mag-ano kayo ng mga resume nyo, dapat kabisado nyo yung nilalagay nyo. Dapat nakatugma dun sa COE nyo, yung nasa SSS nyo. Kasi talagang pag yung interviewer mo mabusisi, yari ka talaga. Kaya kailangan kabisado mo lahat. Yun yung rason kung bakit ako bumagsak. Meron naman yung iba kaya bumabagsak pag tinatanong, hindi na nakapagsalita. Siguro di na naiintindihan yung sinasabi. Yung mga yung tanong sa employer. Kaya dapat prepare kayo sa mga documents. Kasi yung iba parang basic na tanong na lang sa yung resume mo. Tapos yung iba karagdagan kung ano yung alam mo about sa company nila, mag-share ka lang ng konti. Bawa ko JBS, ang sinabi ko is one of the largest meat plant in the Canada, sabi kong ganun. Kasi sa American na ako nakapasa final interview. Madadali naman yung tanong, puro lang, nasa resume ko lang lahat ng tinanong. Tapos tinignan lang ako kung fitted ako, pinatayo ako, tignan yung kamay ko, kung nakakalakad ba ako, kung walang putol yung mga daliri ko. Yun lang chinik lang sa akin. Tapos konting tanong lang. Wala naman masyadong yung talagang major na tanong, wala naman. Yun na, nakapasa hanggang nakarating ako dito. Kaya kayo pagka kayo ng mga resume nyo, dapat sure. Pag nagpagawa man kayo, dapat alam nyo yung mga pinapagawa nyo, kasi bandang huli kayo rin naman ang tatanungin yan eh. Kaya guys, good luck sa pag-apply. Kunting pasensya lang, habaan ng pasensya. Kasi yung iba medyo mabagal talaga, matagal magpaalis. Hindi natin alam yung dahilan kung bakit, kasi step by step naman yan. Kaya huwag tayong mainip. Tsaka yung mga bumabagsak, huwag kayo sumuko. Sige lang ng sige hanggat nakakapasa.
Kasi yung iba hindi naman nakukuha sa unang try. Swerte lang yung nakakauna, nakakuha agad. Pero marami pa rin naman yung bumabagsak. Kaya galingan na lang natin.